bigas, ulam. Almusal. Ay, kumain na sila. Oh. Ano kaya nyo kung bumili tayo ng tubo na yung pa letter T? Oh, yeah. Letter T. Nakapag ganon, kabilaan. Tapos may takip yung kabila. Pag magpapatubig dito, tatakpan yung kabila. Pag dito, kabila. Kasi ito hindi pwedeng pala lilipat, oh. Masisira yung thread niyan. Pwede siguro. Titingnan ko kung makakabili tayo nun. Ayan, pagkatapos nating mag grass cutter dun sa talungan, dito naman para mapatabaan na rin to. Ayan na sila, oh. Ayan, gagapang na yan. Hindi pala aakyat pala, hindi gagapang. Hindi pa yan napatabaan. Ano, gumuguhit na sila. Kaya hindi na kami nagulip kasi makapal. Konting linis. Bilis lang ang sitaw. Hintay ka ng mga 2 weeks, mataas na yan. Lalo na pag yung unang pataba. Nakatikim sila ng unang pataba. Ganda ng dahon, no? Magsisimula po tayong magtingin-tingin sa mga tanim natin sa ilalim ng dahon. Huwag po dun sa ibabaw. Makikita natin malusog ang talbos. Pero nagsisimula po yan dito sa ilalim, sa mga dahon. Kasi yan, pag napabayaan natin, mabilis dumami yung mga maninira. Kaya prevention is better than cure. Ika nga, mainam na yung maagapan. Kahit sa aling gulay, pag yung ilalim na yan meron ng iba-ibang kulay, batik-batik, naninilaw, at hindi natin na-sprayan kaagad, kinabukasan po asahan nyo mag-multiply na yung maninira sa loob lang ng magdamag. Kaya pag umaga, yan din ang tinitingnan ko, yung dahon sa ilalim. Kaya lang yung ampalaya okay naman, binabantayan ni Saldi yan. Itong talong ang hindi namin maano, yung white flies. Mahirap puksain yan pag tag-araw kasi yan ang panahon nila pero pag tag-ulan wala yan. Pag naman nag-i-spray kami nababawasan, pero hindi namin totaling masugpo. Hindi naman siya ganun ka big deal, pero pag pinabayaan makakasira din. Yan na yung project ko. Hihintay lang ako nung pinunla naming gulay, kamatis, pipino, tapos bibili pa ako ng upo, patola, para gusto nating magluto ng gulay. Dito na lang tayo kukuha kasi minsan pag bibili pa ako ng gulay. Try natin yung kung may makukuha tayong bawang, sibuyas. Hindi ko pa na-try yun, bawang at sibuyas. Pero magta-try tayo dyan para mapag-aralan din natin. Ito kung papansinin mo, ang ganda ng bukan ng dahon, ang ganda ng sanga. Pero tingnan mo yung dahon sa ilalim, maraming yan. Ayan o, yan ang white flies.
mahirap pong sugpuin yan pagka tag-araw. Once na umulan na malakas, yung tatagal lang ng 1 oras, mawawala to eh. Yung iba ginagamitan ng sabon to, Clorox o ayan o, pag napabayaan talagang kumakalat din. Ayan, nasisira nila yung dahon. Pag hindi natin sinugpo yan mula sa ilalim hanggang pataas, pati yung bagong usbong sisirain niya. Mainam yung kada umaga chinecheck natin. Isang patubigan pa ito, tatalab na yung pataba niyan, susulong ulit yung pitas natin. Dapat ang pataba niyan siguro ikalawang harvest, kasi pagitan po ng 4 na araw ang harvest eh. So bibilang tayo ng 8 days or hanggang 10 days pataba. Pagka ganyan na po yung stage na yung edad ng talong, kailangan na tuloy-tuloy ang pataba niyan dahil namumunga na sila. Ayan, ganda ng mga bulaklak. Yan lang naman ang problema natin sa sa talong. Tapos yung spray na schedule lang spray natin kada harvest every 4 days. Pero minsan nasisira yung schedule na yun pagka halimbawa umambon ng konti, yun maraming lalabas na uod, mag-i-spray tayo, pero medyo matabang lang. Pero yun talagang schedule niyan after ng harvest every 4 days. Kaya kung regular po kayong nanonood, yung mga tanong nyo nasasagot kung panonoorin nyo yung sunod-sunod dating upload. Hindi ko man masagot sa comment dahil alam nyo na, pag ako umuwi ng alas 6, mag-edit na ako nun. Edit ako ng hanggang 9. Tapos yung 9 na yon, doon pa lang ako kakain ng hapunan, alas 9. Tapos papahinga ng 1 oras, tsaka pa lang ako maliligo. So makakatulog ako siguro mga alas 12, minsan alauna. Ganun po yung routine ko, daily routine. Tapos sa pagising sa umaga, gagayak na, babalik na ulit sa trabaho. Kaya nagbabasa ako ng mga comments. Hindi ko na kayang replyan lahat. Pero sa yung mga natatandaan kong tanong, tinatandaan ko para sa susunod nating vlog, masagot natin kahit paano. Maalala ko baka ito mapagkamalang kubo na naman oh. Sabi nga nung nag-comment, ano ba yung farm nyo, puro kubo na lang ang tumubo. Malinis na, siguro hanggang mamayang hapon matatapos nila yung talong. Tapos patubig tayo ngayon kasi nung napatabaan namin yan, 1 beses pa lang natubigan, hindi pa na-dissolve yun. Sa pangalawang patubig, tsaka pa lang talagang totally matutunaw yung pataba. So ayan, maganda na yung tumalab na yung pataba natin. Ngayon yung pangalawang patubig, mas lalong gaganda yan. Malinis na. Yung susunod nating patubig niya next week na, sabay na yung pataba. Dito na natin ilalagay sa gilid ng ng plastic mulch. Kasi dati dito kami naglalagay yan, dyan sa tabing puno, dito sa butas. Ayun meron pang hindi natunaw. So since 3 months na yan, 3 months na po yan mahigit, andyan na yung ugat niyan sa gilid. So dyan na tayo maglalagay ng pataba. Kaya pag ganyan na po edad ng mga tanaman ay kapampangan. Kaya pag ganyan na po edad ng mga halaman natin, mga tanim natin, asahan natin yung ugat niya nasa labas na. So dyan na tayo maglalagay. Kaya wag po kayong maghuhukay dyan.
halimbawa magpapatubig kayo, kain nyo yan, wag na po kasi nandyan na yung ugat nyan sa gilid. Ang marami tayong harvest sa susunod na pitas pang siyam. Ayan bilang pa tayo ng mga 3 days, malaki na yan, pitasin na yan. Ayan yung mga maraming kasabay. Ayan meron kaming itong isang talong na to, parang nagkaano siya na siyang masyadong bunga. Ayan nagka hindi naman to hindi naman to, ewan ko kung sakit to o kumbaga sa tao nagkaroon siya ng balat. Ayan, dalawa lang bunga niya maliliit ayan yung susunod nating pataba ay pipitasin. Ito yung problema nabubuwal sila, kailangan yata malagyan ng serga to. Tinatangay na sila kailangan natin pa ganun. Yun diretso na yan hinila na niya yung lalagyan ko serga kay Henyo. Yan, para tumayo sila. So ito guys yung pinagbentahan natin kahapon sa talong. Bibili na natin ng makina to. Ng ng power spray. Tingin tayo mamaya kay kay Suki. Yung huling faktura namin 50 per kilo. Itong kahapon yan bumaba na siya ng 20 pesos, biglang bagsak. Pero sa 30 guys, panalo pa rin tayo dyan sa 30 per kilo, 30 pesos. Ayan, 8,500 po yung napitas natin kahapon dahil umatras tayo ng 100 kilo. Pero hopefully itong susunod balik sa dati 400 kilos hanggang sana tumaas pa, dahil pang 8 pitas pa lang natin. So mamaya bibili ko na ng power spray para hindi sila mahirapan, dahil yung knapsack na ginagamit nila, kung ilang karga itong talong, minsan 4 na karga, 5 karga, so matagal, sayang yung oras. Lalo na dito sa Ampalayahan, pag kumapal na yan, si Saldi kayang kaya na niya yung power spray kung makakabili tayo. Basta meron lang siyang tagahila ng hose na maliit. Yung hose meron na rin tayo so kailangan talaga natin yon. Itong isang knapsack na power spray ginagamit namin dito, iuwi ko sa farm 1, iano ko kay Edwin para sa susunod nating itatanim doon sa farm 1. Kasi hindi na natin magagamit yan magagamit man natin yan sa mga bagong tanim lang, pero pag ganyan na power spray, pag meron kang power spray, ito 30 minutes lang tapos to. So ayan, at least yung mga gamit natin sa bukid galing din sa pinagbentahan natin ng gulay. Ito po yung sinasabi kong kailangan versus gusto. Diba? Unahin natin yung mga kailangan. Kaya muna tayo bago tayo. So ganun, Junior. Hindi ka sa gawin din Slow. Junior. Naging nakatabi sa kaldero. Hindi ka kumaiting. Malapit sa inumin inumin pala na. Makukuha na lang kita, Dito nakapopot din Marilagyan mo sa siya. Ay sasang. Kapis. Dula lang si pare ngayon sa kasirola. Tinatanong ka ng kapatid mo kanina.
Kuya, nalasing po ba si kuya? Sabi ko, hindi naman. Tigalawang bote lang kami. Makulit po kasi yung paglasing. Gusto pare. Ay, Sabi ko, hindi naman. Pag ako kasama, okay naman. Sabi ko. pare bilis ko. Pati si nanay. Hindi, naalala ko. Oo, makulit po yun. Sabi ni nanay, hindi naman po ako. Kuha na lang pare ako sabaw dyan. Kaalala din eh. Area. Akala nila pagka Sabaw, may pare. ako sa labas. Dadagdag. Nagdadrive ako pagka di ko kayang uwi. Dito naman sa atin, ano lang naman eh. Hindi naman lasingan. Tigalawang bote, okay na. Chat lang. Si kuya ata, alam plato. Meron. Hindi ka pare. Tumana ako. Tamis ng sili. Hindi nyo kinuha ng plato pala si kukuha muna ako dun. si Enyo eh. Saka, ano yung sinali kulang? ni pare rin. Mangkok pare na isa. Plato naman ang wala. Aray, salin mo ulit din yun. Oo. Mawawala na naman siya lagayan ng ulam. Sige na, ako na lang kukuha. Ganda, din ka. Bakit? Saan punta? Din lalabas muna ako sandali. Kain po. Kain po tayo. Mainit yung kanin. May kanin. Mainit pa yung sabaw. Sa sabaw. Dali niya. Ayos yung aso ngayon ah. Ayos yung aso ngayon. Ayaw ba sobrang asim sa sinigang? Naaya akong mamulot ng manggaya kanina. Sino? Parang yan yung ayaw. Diyan sa dinadaanan, nag-harvest sila. Yung nahihinog. Dito sa tapat ng kalamansi pare. Pinipitas Tapos na. nalaglag. Ito O kaya may nalaglag. napahinog. Dapat pala namulot mo. Yung mga bagsak ko Sabi ko hindi mamulot naman muna kita. Kaya Kaya niya. na tayo. Huwag na, sabi. Ay, nakakuha lang kayo 1 kilo. Harap yung pahinugin. Saan gawin doon? Dapat mo ano sa may palos, hindi ka palusang. Yung Pagkalagpas mo yung sa tapat ng bahay pagpasok na ng may resort malaki niya. doon yung may May kalamansi. kalamansi yan. Grabe sila. Tabing patubig na. Kabilis lang pala ng manggan eh. Kailan lang yun 120 days pa rin. Cash spread. Kala mo kalamansi. Pagka ganyan buwan, January, mahal pa yung mangga. January, February. Tsaka po yung mangga kasi ngayon hindi katulad dati nung may napapabunga kahit sa tabing bahay lang na pausok-usok lang. Yung kung di mo papalutan ng dyaryo, hindi ka makakapitas. Yung Indian matibay, no? Kahit di mo spray, nagmumulaklak ng kusa. Ngayon, sa likuran kong bahay, meron na. Yun dyan po. Madalas kami kumukuha doon kay ano eh. Sa hanay nila black na yun. Aga nandun sa may swimming pool nila kuhan. Nila baste. Pag maraming bungay, makita mo kumakalabog yung yero. Binabato nila. Hindi na masarap yun pagkahilo. Sarap yun. Si kuya, gusto yun. Yung ulam. Yung dyan eh. Sarap yun. Ano ulam niya pa yun. Sa amin, dami ng pagkikuloy. Nasa tapat ni Sa inyo? bahay mo eh. Nasa bubong ganon. Hindi, sa inyo o Hindi, sa kabila. Lumipat na ba? Lumipat eh. Nasa Okay. mismo parang Yung kalahati, napunta rito sa bubong. Sa iyo, sa'yo yun. hanggang langit. Pagka may dumaan na aeroplano, kukunin mo. Pagka, Sa iyo. pagka medyo pahinugin na, kunin mo, dala mo dito para meron tayong ano. Merienda. Ikaw, kupi na naman yung yero mo. Nakakit ng mga bata. Hindi, merong nagko-comment nyo. Saan daw ba kita napulot? Meron niya nagtatanong yan. Meron niya. Si Enyo po, bayaw ko yan. Yung asawa niya, pisang buko, si Ote. Oh, yun nga, tinatanong. Oo. Ano mo ba, Sir Jimmy, si Kainyo? Kain nyo.
Papahinga lang kami ni Salty, pamaya-maya bibiyahe na kami sa pagkakautangan. Ay, suki. Suki. Sarado si Suki. Doon tayo sa kabila. Ito dahil Robin siya. So magkano daw to? So, magkano yung ganun nyo? Sa taas po, 7.5. 7. Sa baba, 6.5. Wala bang ibang stock? Ito yung kukunin namin? Hindi po nakaset yung iba. Yan Ah, okay. Yan lang po yung nakaset up ng ano. yan lang po yung nakaset. Kaya ba natin de? Magaan lang pala eh. Mga kanak po. Dito lang po sa mga akin na medyo... Makina lang. Pwede naman pong tumungtong eh, no? Opo, opo. Lalay ka lang. Op. Doon tayo sa kabila. Doon na lang po yun. Tingnan muna natin kung umaandar. Okay. Bakit parang luma? Hindi, ano lang po kay Jimmy yan, mga alikabok po yan sa langis. Kailangan po natin tanggalin. Ihigpitan po yan. Ikaw na mag-ihigpit pagka maaandar. Importante lang po rin makina, madali lang po rin ano. Malakas po yan pagka gano'n. Silang grass cutter na Kawasaki. Puro Honda. Ito Honda to. 4 stroke. Wala, iba ng brand. Kano tingin tayo sa Dao. Ito kasi original na Robin kaya mahal siya. 16.5. Magkano yung 100 meters yung horsepower dito? Yung original po, Oo. 5,000. Japan. 100 meters siya. 100 meters. Ang isang ay gasolina na lang. Malaki ko ba lahat? Sigan mo ako konti. Baka may Hindi na joke lang. full tank mo pa natin yan. Anong tawag nito? Lang naman. Saan ka dumaan de? Sa Luis po, sa Huli. Buliran. Sige. Importante lang po ang ano. Okay. Ano to? Ito wala. Eh, marunong naman po pala yung Pabili na. gagamit nyo. Marunong din siya. Siya po nagpapabili niyan eh. Para mabilisan. Tanim nyo po. Palaya. Okay, bigyan na tayo. Mahal naman pala yan. Oh, bili ka. May spark plug ng Saan yan, kuya? Grass cutter. gas natin. Honda. Meron 4 stroke. naman yan. Apo rin. Meron po ba kayo? Meron po. Sige, pakisama na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun na lang po mga gamit. Oo. Ko lang po. Thank you. Oh. Junior. Wala eh, sarado si Suki eh. At tayo nabili. Sarado yan. Sabi, asukal ninyo oh. Isang kutsara. Kunti lang. Kunti lang. Eh, kahit ikaw matabis ka rin magtimpla eh. Ako. Baling matabang ng konti. Mahirap yung ano sa asukal tsaka sa alat. Hindi pa rin Saldi. Sinal- Kanya.
Hindi, nakita ko doon, nakatayo doon kay Paes. Nakatambay doon, sarado yung ano eh. Oh. Napay. Yun o. Nakabili na pala eh. Sarado na. Sarado pais na. Sarado na naman talaga, Deno. Kay Mariana kami bumili. Mariano kang nakabili. Yun o. Testingin natin para kung sakaling may diferensya eh maisoli natin. Hindi na magpapasa ng Gym Squad. Kaya po na ano ko yan yung set na may kasama po kasing pamilya niya rin. So meron siyang libreng isang post na 10 meters. Pero meron na tayong ito galing kay Saldi. Yung 100 meters na gagamitin natin. Bago pa yan, marami lang. Na-stock lang sa bahay. Tapos itong pang spray nya, ito lang. Merenda ka muna be. Ay, grasa din, nilalagyan ng grasa to. Apo, nilalagyan ko yun. Pero meron na pong grass. Meron na. Na to naka-stock dun eh. Magagamit na ngayon yan. Bakit? Mag-i-spray kayo? Babasalin namin sa talong yan. Hindi yung mag-spray gabo. Maunahan si Saldi Matagal pa yung akin eh. Si Saldi ang bumili, iba gumamit. Babasalin namin ni Paripat mamaya yan. So, ito po yung isang pitasan natin ng talong dito natin ilagay. Mamaya. Ayan na po yung setup niyan at Pare, tinatang ko na ito. nag-start kaming mag-farming pakalakalahating hektarya lang, 4,000 square meter, 3,000, kaya ang gamit namin yung knapsack lang. Ngayon dahil 2 hektarya na tong taniman natin, mas advisable talaga sa amin tong ganitong power spray para mabilis at saka mas effective yung pag-spray nya kasi high pressure yan eh. Saka magagamit ko pa yan pag maglilinis ako ng sasakyan o yung motor, diba? Ang kainaman nun, magaan lang siya. So mamaya pagkatapos nila mag-grass cutter, tatry natin dito. Yan po yung ginagamit nila sa mangga, sa mga car wash na nakikita nyo. Yan po yung gamit nila, yung meron pong di kuryente nun at saka yung yan di gasolina. Dahil yan dito tayo sa bukid, walang kuryente, yan ang kailangan natin, yung di gasolina, yung may makina. Yung may dinamo, medyo hindi naman sila nagkakalayo ng presyo, 7,000 o hanggang 8,000.
Yan, ihalo na natin yung foliar dyan, yung pesticide, insecticide, tsaka homicide. Pati homicide. Side by side. Side by side. So bali ang mangyayari niyan, isang nakatutok dito, tapos isang nakasunod dun sa magi-spray para dire-diretso. Ano, paano? Lalagyan po ni Patrick ng foliar. Pampalandi sa Madali yung ano, hindi kahirap mag-spray, walang kabigat-bigat. Oh, hindi lang umabot doon sa dulo. Mga limang poste. Pare, magtiri mo na. Ba? Matipid siya. So nakatipid tayo sa oras, sa energy, siyempre sa pagod. Kaya maganda tong ganitong power spray pag maramihan na yung tanim. Doon naman tayo sa kabila. Tingnan natin kung nangalahati siya. Pag nangalahati siya, hindi na tayo magtitimpla, isang drum lang. Nangalahati de. Kulang kalahati. Ay mayayari niya. Oh. Ayos. Marami pa ba? Matipid. Oo, isang drum lang. Tipid pa sa oras. Pagod. Sarap mag-spray trek eh, no? 30 minutes lang, tapos na yan. Matagal lang yung pagtitimpla, pagkakasa. Pero once na naikasa mo na, mabilis. Lalo na sa ampalaya, pag kumapal na yan, madali ang trabaho.